bigyan ng pagpapahalaga at bigyan ng pansin. Bakit kailangan nating tumanaw at tumungo sa mga tao at tignan sila ng mga tao may pangangailangan? Look on the fields. Sabi ng John chapter 4, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Say not ye. Sabi ng Bible, say not ye, they are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say to lift up lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Yung word dito sa verse 35, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Alam niyo po ang reason kung bakit minsan may masasayang. Kung ito'y panahon na ng pag-ani, at atin pong pinalampas yung tiyak at tunay at tamang oras ng pag-ani, hindi po ako magsasaka, pero father ko magsasaka. Karpintero magsasaka. Nakita kung paano yung pagtatanim nila, ng palay at doon naman. Pag pinalampos mo ang mga butil na sapat at tama na sa pag-ani, at pinalampas mo yan, and I know that you are better than understanding about sa yung pag-ani. Kasi ang Bayan Laguna at ibang parte ng Laguna ay rice field area. Pag pinalampas mo yung dapat na mga butil na yan, yung mismo mga palay na yan, at pinalampas mo, na dapat anihin at pinalampas mo, kusa po yung bawat butil niyan, lalaglag yan sa lupa. At wala kang pakikinabangan kapag yan ay lumaglag na sa lupa at halos nabulok doon sa lupa, ang mangyayari niyan, tutubo lang yan eh. Hindi mo makakain. Ang goal po ng mga nagtatanim, pag nasa tamang panahon na at hitik niya na tama niya, kumbaga sa bunga, na hinog na yan sa puno at hindi mo pa kinuha, masasayang yan. Uunahan ka ng mga ibon, kakainin yan. Same as with the grains of the rice na. Kapag yan ay tama na, kunin mo na. Pero sabi naman na nakasunod natin dito, napakalawak ng aanihin. Ang problema, walang aani. At ang mabigat pa nito, meron ng aanihin, pero yung dapat aani, nag-iisip pa, may 4 na buwan pa. Procrastination ang tawag dyan. Yan yung mga tao na ang magaling tayo po dyan. No, ayan, manyana habit. O kaya yung, sige, basta, kung may maani, di may maani, parang kesera-sera. Whatever will be. Eh di kung halimbawa lumampas, eh di magtanim ulit, eh di sinayang mo yung panahon nung nagtanim ka, nag-asikaso ka sa bukid, pag inihanda yan, hindi ganun kadali. Ang daming paghihirap para maitanim ang isang butil. At pag itinanim yan, ang haba rin na panahon ng paghihintay hanggang bago siya anihin. Ngayon, sabi ng Bible, sapat na, tama na para anihin, eh sabi naman na nakasulatan dito, lift up your eyes and look on the fields. The world is ripe already for harvest. Amen. 2 souls are dying every second. And every day, there are almost 200 people dying out of the 8.18 billion total population of the world. There were many people dying without the hope of salvation, without eternal life. Kaya nga sabi ng Bible, and me and the world is actually ruined by the wickedness of sin. Ang mundo po ay punong-puno ng kasalanan. Bakit natin kailangan tumingin sa mundo ito? Because the world is full of wickedness. Missions unmask the wickedness of sin. Our missions and our vision unto the world, seeing the world as a world with need. Pero sabi ng Bible, kung ito isang tulad ng mga aanihin, katulad ng bukid na kailangan ng anihin, at tayo na dapat dumapas, ay nag-iisip pa na, hayabo, meron pang oras yan. Hindi pa naman yan tunay na dapat anihin. There is still 4 months and then cometh the harvest. Kaya ang sabi ng Bible, look on the fields. Ano po yung fields dito? Ang sabi rito, ang definition po ng fields dito, white already to harvest. Jesus may have appointed to the multitudes who came from sa mga ibang dako. Pwedeng gumamit ang Diyos ng ibang alagad, ibang mga tao, kaysa sa mga taong nakita na yung pangangailangan pero walang ginawa. Ang mangyayari, pwedeng magpadala ang Panginoon. Naaanin niyan at sila ang makikinabang na kaysa doon sa mga taong nagtanim niyan, nag-asikaso niyan, inihanda yan, tapos dapat naanin pero walang ginawa. Minsan, ang pagkapala dapat abot kamay mo na dahil sa katamaran at dahil sa ikaw ay nag-isip na mahaba pang panahon, tsaka na lang.
Tandaan natin, yung tsaka na lang at yung sinasabi natin, pwede may bukas pa naman namatay. Diba? Yung taong dapat, witnessan mo na, kapitbahay mo, mahal mo sa buhay. Kaya nga, if there are still some people inside our family, or members of our family, or maybe kapitbahay, o mga tao sa paligid, even sa mga barangay, kung ano man. Sabi nga natin, the best indication of a church that is known and growing in a community, ultimate handicap driver, ultimate tricycle driver, kilala yung simbahan. Hindi natin sinasabi pinagyayabang yung ating simbahan, pero at least maalaman nila na mayroong church na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos sa lugar na iyan. Kung ang bawat miyembro ng simbahan na ito ay aalis, hahayo, tutungo sa labas at sama-sama mag-aakay ng kaluluwa, hindi yung posibleng itong buong lugar na ito hanggang doon sa pinakadulo, hanggang doon sa bukana, na hindi na malaman na mayroong church na nangangaral ng salita ng Diyos. The gospel and the good news is preached in this pulpit. And the good news will never be a good news pag dumating ito ng late sa kanyang intended location. Ano ba? Mabuti yung balita. Late naman dumating. Nung dumating, yung katulad natin, telegrama. Sige, anong laman ng telegrama? May sakit si nanay, may sakit si tatay. Punta ka na dito. Late dumating. Nung pagdating niya, may sakit pa lang. Nung dumating sa kanya, namatay na pala. Hindi niya naabutan. May mga tao na we actually lose some souls because of the fall. Sometimes may mga cases na mga taong pinadala ng Panginoon, pinaranas ng Panginoon na makilala mo sila. Pero pag witnessan mo, hindi pala mahirap mag-witness. Kasi may mga tao, naghihintay lang ng mga tao na mag-asabi at mag-a-approach sa kanila, nanay, tatay. Tandaan natin, dito sa Pilipinas, napakadali po mag-akin ng kaluluwa. Ano yung bakit? Tulad ngayon, magsalita ako ng Tagalog sa buong Pilipinas, maintindihan ako Doon sa Africa, hindi Kung mag-i-English ka, at least yung English na talaga maiintindihan din nila. Pangalawa, pag hindi ka nila kakula, iba ang tingin sa iyo. Pangatlo, hindi mo kailanman, hindi ka magiging attached sa sino mang tao unless makita nila that you are sincere. Kasi meron pong mga simbahan, meron din mga churches, at meron din pong mga manggagawa na tutungo sila sa isang community na pagkatapos tumungo doon sa community, nagtayo sila ng simbahan, tapos yung simbahan na yun, ang testimony ng mga tao doon sa simbahan hindi mabuti. Alam niyo po yung greatest, the strength of this church is the testimony of the believers in this church. Yung pinaka-greatest strength nito. Taken na po yung know na natin na si Jesucristo ang Panginoon ng bawat mananampalataya sa church dito. Taken na po yun. Pero kailangan maging tagapagpatuto tayo, katulad na sinabi na Acts chapter 1 verse 8, ye shall be witnesses unto me. Tingnan po rin yung Acts chapter 1 verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in all Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ang naging problem ng church in Jerusalem, nung sila po ay lumalago na, maganda na yung gawain, maganda na pati yung giving, lahat ay natutulungan, tapos nag-appoint na sila ng mga deacons in the church to take care of the widows, maganda na. Pero ang naging problema nila, Acts chapter 1 to Acts chapter number 7, walang lumabas sa istorya na yan. At dumating pa sa punto na lahat nga ay masaya na, parang ang thinking na, dito na lang tayo. Palakasin natin. Walang pinagkaiba sa Tower of Babel. Dito na lang tayo. Sama-sama lang tayo. Masaya kasi pag laging tayo nagkikita-kita, walang lalabas. Walang hahayo. Huwag tayo magsesend kasi pag nag-send, lalayo na siya. Ang church po, hindi po tayo pinalalaki lamang numerically na dito sa isang lugar. Ang paglago natin at paglaki natin ay kapag may lumalabas. Amen. Yun yung pinaka-strength ng simbahan. The strength is not just because we are already established financially, that we are already established specifically sa strength natin, meron ng giving, financially stable na, yung mga member, wala nang halos parang nakikita ang problema. Anong ginawa ng Panginoon? Walang problema. Bigyan ko kayo ng problema para lumabas kayo. Binigay ng Panginoon in Acts chapter number 8, sabi ng Bible, there were great persecutions that happened in Jerusalem, and they scattered abroad, and going to the place of what? Samaria, and
Judea, and Samaria. Lumabas lamang sila nung namatay si Stephen. Kasi yung mga mananampalataya, hinahunting na ni Saul at ng kanyang mga kasama at pagpapatayin sila, ikukulong sila. Kaya ang nangyari, yung church in Jerusalem, humayo at tumungo sila sa iba't ibang lugar. Pero yung paghahayo nila, that they scattered abroad, yung word they scattered na yun, they scattered because they were actually like a seed planted in different places, not only in Jerusalem. Amen. Two definitions of the word scattered there. Scattered na pag tumuha ka ng abo at inihagis mo sa hangin, ang abo mawawala. At walang magiging bakas ng anumang bagay na namumuhay doon sa inihagis mo. Pero pag seed of grains o yung butil ng palay, at iyan ay seed, o anumang bagay na merong, sabihin natin, buhay doon sa may seed na iyon, pag ito'y kinuha mo at i-scatter mo, you will expect harvest. Yung mga Kristiyano, tulad sila ng mga butil na kinuha ng Panginoon at sila'y hinagis at tinala kung saan-saang lugar. Upang bawat isa at bawat butil ng Kristiyano, bawat butil ng pananampalataya, matanim sila sa iba't ibang lugar at magbunga sa lugar na yon, ganun din tayo. Dadalhin tayo ng Panginoon sa lugar na hindi tayo komportable, hindi tayo accepted, hindi tayo welcome, pero okay lang yan dahil even the Lord Jesus Christ is not even welcome by His own people. Huwag na tayo magtaka kung bakit ang mga tao hindi tayo welcome pag nagtungo tayo mag-akay ng kaluluwa. Mag-akay lang tayo. Don't also be, sabi nga, intimidated na kasi marami na mga known and big churches, no, mga other churches which is not actually part of our group. Kaya ang sitwasyon, parang pag lumabas ka, parang kakainin ka ng malalaking simbahan na ito. No, we are not actually competing and we are not thinking of numbers because even one soul na maliligtas sa pag-aakay natin ng kaluluwa, at pagtungo natin sa iba't ibang dako, maski isang kaluluwa, nagbibigay ng kasiyahan, kaligayahan sa langit over one soul na nakakilala sa Panginoon. Don't let our church be, sabi nga, contented na tayo-tayo lang ang nagtitipon sa church na ito. But rather, let us win souls of the Lord Jesus Christ and let us make this church na at least one soul. No, maski one soul. Sabi natin, yung katulad ng awit, na kapag ikaw ay yung value ng kaluluwa, at least meron tayo naaakay na humahayo, nagwi-witness, at nabibilang natin mga tahanang natatanaw, nag-aakay tayo ng kaluluwa, at maaanyayahan sila. At pagkatapos na maanyayahan, nakakilala sila sa Panginoon, nagsuko sila ng kalabuhay, nakabautismuhan sila at nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ganun ang paraan ng paglago ng isang simbahan. Kapag ang church na ito tumigil sa pag-aakay ng kaluluwa, mamamatay ang church na ito. So 1 year pa lang kayo, halimbawa, pag tinigil niyo yung pag-aakay ng kaluluwa, hindi kayo aabot ng 25 years o 50 years. Bakit? Kasi yung pinakapangunahing sangkap ng paglago ay tinigil ninyo o tinanggal ninyo. Always remember, ang kasiyahan ng Diyos sa isang simbahan ay pag may mga naliligtas na kaluluwa. Amen. Sumusunod sa Panginoon. Nangababautismuhan sila at sila'y humahayo din at nagtuturo ng iba. And that is the manifestation of a growing church. Sabi ng Bible, verse number 35, there are yet 4 months and then cometh harvest. Look unto the fields for they are white already to harvest. Makita natin bakit kailangan silang akayin sa Panginoon. Sapagkat ang sabi naman na kasulatan that this word, the missions, it speaks of the world that is full of sin. Yung tunay na kalagayan na because the missions and the world is full of sin. Punong-puno ng kasalanan. At hindi lamang yun. It speaks also, sabi ng Bible sa book of Isaiah, tingnan po natin yung Isaiah. At ito po ang talata na binigay ng Panginoon noong time ni Isaiah, na sabi ng Bible sa chapter 60, verse 1 to 3. Arise, shine, Isaiah 60, 1 to 3. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Kita ninyo, pag naging maayos ang buhay ng mga tao, from darkness to light, ang tunay lamang po makapagbibigay ng liwanag at ganda ng buhay sa tao ay ang Diyos mismo. Amen. Ang tunay na makapagbibigay ng buhay, na kapakipakinabang, buhay na kaaya-aya,
buhay na katanggap-tanggap at buhay na banal. Sabi ng Bible, buhay na binago. Buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Noong kapanahonan ni Isaiah, ang mga tao sa kanyang kapanahonan, punong-puno ng kasalanan. It is the same in the time of Noah na walang ibang iniisip ang tao kundi puro kasamaan. At nangyayari yan sa ating kapanahonan. Ang pagiging ganit sa ating kapanahonan, sobra na. Na ultimo mga bata ngayon, ganit. Kuwanan mo ng cellphone ng bata na naglalaro. Mumurahin ka niyan. Bakit? Addicted doon sa cellphone eh. Diba? Wala nang oras para sa mga bagay ng kanyang pisikal. Nakakalimutan na rin pati yung kanyang pagkain, pati na rin pag-aaral. Bakit? Already addicted to things of this world. Pag ang tao, maski yung people, nauso sa amin yung people, naging malaking problema namin noong kapanahon na nauso po yung mga Mobile Legend. Ang daming addict sa Mobile Legend na member namin. Ang daming mga, tapos nauso pa yung mga, hindi naintindihan siguro na ibang mga adult natin dito. Ito po yung mga games sa video, kasama yan ng Counter-Strike, Mobile Legend. Ano ba yung bago na ngayon? Wala na yung Dota, yan, mga Dota. Tapos yung ultimo mga worker, ultimo mga preacher, ang sabi mo, pati matatanda, addicted. Tapos makita mo, nandun sa isang gilid, wala namang kausap, pero dyan siya. Tapos maya magsasalita, wala namang kausap, walang tao. Magsasalita nung pala, naka-headphone siya, tapos may kausap doon sa screen at yung ang laro nila Counter-Strike, sige, saksakan tayo. Hindi, baril lang. Doon pa lang sa laro na yun, nagpapatayan na sila. Ganun katindi. Ang mundo na masyadong na-implant sa mga tao yung laro hanggang na-addict ka na. Ngayon, mas matindi rin, di ba? May Netflix, may YouTube. Lahat ng bagay na pwedeng malibang ang tao na hindi ka nalalabas, doon ka na lang. Pero makikita mo, wala kang na-accomplish sa buong maghapon kasi nga addicted ka sa mga bagay na yan. Naku, nung panahon ng medyo siguro mga year 2000 siguro, nauso yung marimar. Naku, yung mga adult na kaedad ko, ang daming nasunog na mga sinaing dahil kay marimar. Ito ngayon, hindi naman naiintindihan ng bata itong sinasabi ko ngayon. Yung marimar, para sa panahon natin ngayon, yung mga panoorin o mga telenovela na halos pag ganitong oras na, pati prayer meeting, change. Dahil nga conflict doon sa time nung marimar. Sabi ko, ganun ka-addict ang tao. Marami kang na-accomplish sa bagay ng sanlibutan, pero tanongin mo yung sarili, meron ka bang nagagawa para sa Panginoon? Baka naman luging-lugi ang Diyos sa iyo na ikaw ay ligtas na, pero wala kang nagagawa para sa Kanya. You are not even thinking of the field, you are not even thinking of others, you are not even thinking to grow, sapagkat masyado kang abala sa mga bagay ng sanlibutan. At nakukuha na ng sanlibutan, nakukuha na ng cellphone, nakukuha na ng television, nakukuha na ng iyong mga hobby, ng iyong mga kinahihiligang mga gawin, pero wala ka na-accomplish para sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang ating buhay ay dapat maging patotoo. Sabi ng verse number 36, and he that reapeth, in John chapter 4, and he that reapeth wages, and gathereth good unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And this is the joy of looking unto the fields. Merong magtatanim, merong aani. Sa church, ang ministry po is cooperation, hindi competition. Ganun din sa mission. Ang mission, supposedly, kasi I'm foreign missionary po ako, ang mission po should not be a ministry of competition. Yung tahagisan ng kung sino magaling, sino malaki, sino pinakamagaling magbigay, pinakamalaki magbigay, sino pinakamaraming member. That even it went into the problems to do sa mga pastor na kapag nag-fellowship, it kills the joy of fellowship kasi ang tanungan ng kapwa pastor ay, magkano open mo? Ano na building mo? Ano na sasakyan mo? Ngayon, ano na sasakyan mo? Hindi naman po tayo sabaga kontra doon. Pero ang bagay po, tanda natin, hindi po tayo taga rito. Ang mga bagay na meron tayo sa mundo ito, temporal lang. Tayo po ay nakikiraan lang. We are just, sabi nga Philippines, we are just passing. We are just
actually passing through sa mga bagay na ito, huwag natin sobrang i-enjoy sapagkat ang mga bagay na meron tayo sa mundo, pag namatay tayo, iiwanan natin yan. Pero ang mahalaga dyan, yung habang buhay ka, bawat segundo, bawat minuto, bawat araw, bawat taon ng buhay mo, kapakipakinabang sa Panginoon. Hindi nasasayang ang bawat araw sa buhay mo, meron kang na-accomplish sa Panginoon. It is just mentally and spiritually, let us actually, program our lives, program ourselves, even program our church, that Lord, bigyan mo kami na araw-araw may na-accomplish kami para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Na huwag lilipas ang bawat araw na wala kami nakausap para sa iyo. Wala kaming nakasalamuhan ng mga tao na ipagpatutuo kita sa buhay ng mga tao nito. Na maski usapang simple lang pero bila maipapasok mo na ang buhay ay hindi ganun katindi at hindi ganun puno-puno ng problema sapagkat kung ibibigay mo lang ang lahat ng iyong kabalisahan, lahat ng iyong mga pagsubok, lahat ng iyong mga pinagdadaanan na yan at ibigay mo lahat yan sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa iyo. At ang Diyos ang magbibigay ng katugunan sa lahat ng iyong pangangailangan sapagkat tanda natin, even during the time that they are suffering already and physically suffering and people are in wicked life, pero sabi ng Bible, inabot sila ng Panginoon at ngayon na, ang Panginoon ay papanik na sa langit. At sabi ng Bible that He gave the last command to the believers. Tandaan po natin, the Great Commission is not a suggestion. Hindi niya sinuggest, mag-akin naman kayo ng kaluluwa. Humahayo naman kayo. Tingin niyo yung inyong mga mata doon sa mga unbeliever at akayin niyo sila. Kaya nga may pagkakataon, sinabi niya, go and preach the gospel into every creature. Binigay niya ang utos na ito upang bawat tao ay maabot ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. At hindi po lugi ang isang mananampalataya at sa isang simbahan na mag-akay siya ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. Sa ating po huling talata, sabi ng Bible sa 37 and 38, and herein that saying true, one soweth and another reapeth. I send you to reap that were only bestowed no labor, other men labored, and ye are entered into their labors. Doon po sa unang makita natin, why do we need to go and look unto the fields? Because our mission, ay sabi ng Bible, because the word and even missions and the gospel, it unmasked the wickedness of sin. And through the gospel of the Lord Jesus Christ, people are now, even sa kanilang kaisipan, nagkaroon ng tinatawag ng full understanding and clear understanding that Jesus came into this world not only to save sinners like you and me, but also for us to have life full of joy, full of peace, full of hope, and with eternal life, that whether in the time of our departure, pag namatay tayo dito, mayroong buhay na naghihintay sa atin, nakapakipakinabang at kaaya-aya, na sa piling ng Diyos ay wala ng hapis, wala ng problema, wala ng gutom, wala ng lahat. Sa piling ng Panginoon at buhay na walang gan, doon sa langit, ay mayroong tinatawag nating walang hanggang buhay, na kung saan tayo man ay makasalanan, pero sabi ng Bible, tayo hinabagan ng Diyos sapagkat ang mundo ito ay bagamat punong-puno ng kasalanan, pero ang Panginoon Kristo, ang isang regalo, sabi ng Bible kanina, the gift of God. Even Romans 6:23 is very clear pertaining to the gift of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin sa mundo nito ay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. At ang pinakamahalagang kaloob na may bibigyan natin sa mundo, sa paghayon natin, ay ang Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay ligtas na, huwag mong sarilinin yung joy na meron ka na ikaw ay may langit. Kung ang iyong mga mahal sa buhay hindi pa ligtas, simulan mo na. Makain mo sila, ipanalangin mo sila. At huwag natin pahintulutan na dadating sila sa punto na sila'y mamamatay na hindi nakilala ang Panginoon. Kami po ni Sister Grace, both parent po namin patay na. Ang father ko po ay kamamatay lang ng 2023. Yung mother ko namatay ng 2021. Yung mother niya namatay ng 2020. Father niya namatay, medyo matagal na. Pero bago po sila namatay, lahat po sila na-witnessan namin. Number one pong kaawa yung tatay ko nung ako'y nagpastor. Ngayon kung bakit? Kasi sabi niya, pinag-aral kita ng marine engineer para kumita ng pera, para iahon mo kami sa kahirapan. Eh bigla ako nagpastor.
Ang tingin ng father ko noon, kasi nakita niya yung mga uncle ko, yung mga pinsan ko na pastor. Ito po kami sa pamilya na naging pastor. Pangwalo na yung anak ko na pastor na rin. So, ibig sabihin, noong time po na yun, nakita niya, anak, gusto mo bang makita mo yung buhay mo, pamilya mo, na katulad ng mga uncle mo, na nandun sa bundok, nag-aakay ng kaluluwa, nagnimisyon, pero anong buhay nila? Pero alam niyo po nangyari, namatay man yung uncle ko ngayon, nagpastor, pero lahat ng kanyang mga anak, nakatapos sa pag-aaral. At ngayon, itinutuloy niya na yung gawain ng kanilang tatay doon din sa bundok. Nag-mission ako sa bundok. Nung nilagay ako ng Panginoon sa panibagong gawain, nilagay ako sa kabilang bundok. Na hindi ko naman alam, na bandang huli pala, training lang sa akin ng Panginoon, dinala ako sa bundok naman ng Afrika. At maraming mga beses kami tutungo sa iba't ibang lugar na kung hirap at hirap ng biyahe at delikado na biyahe, marahil nandun sa Afrika. Natutungo ka na bagong taon at Pasko, nandun ka sa mga lugar na ang kapaligiran mo, punong-puno ng mga makabandag na ahas. Sa disyerto Tapos may mga tao na hindi mo kakilala na kung saan ay tutungo sa iyo, pero dahil ikaw ay hindi mo alam yung kanilang lingwahe, salamat sa biyaya ng Diyos, meron pong mga naligtas na mga African na ngayon po ay trained na at nagpapastor na. Our church na maliit lang, kung titingnan natin na nagsimula, sa biyaya ng Diyos, yung church na yun, nag-produce na siya ngayon ng 4 o 5 pastor, meron ng 3 missionary sa foreign, Malawi, meron na po sa may Zambia, at meron na rin po sa may Essex, England. Yung church natin doon, nag-send out siya ng missionary patungo na England. Ang mensahe ng Panginoon nagsimula sa Inglaterra, pumunta sa Amerika, pumunta sa Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas nag-send ng missionary sa Africa. Na-send yung Africa, ngayon nag-send ulit ng missionary sa England. Ano ibig sabihin nun? Bumabalik din ulit. Pero hindi po tumitigil. Kaya ang gusto po natin, if you want this church to grow more, look onto the fields and see the need of the people. They are full of wickedness, they are full of sin, but there is still hope. Jesus is the only answer to their need. Walang ibang makasasagot sa pangangailangan ng lahat, lalo sa ating mga kaibigan. Kung sa puso mo, sa isip mo, wala kang katiyakan ng langit, wala kang katiyakan ng buhay na wala hanggan, huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo nakilala ang Panginoon sa Kristo. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko po, nakilusin po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa aming pong kalagitnaan, 10 ng aming mga kaibigan, bisita, lalo na, Panginoon, ang aming mga first-time visitors, na makilala kanila, Panginoon, bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, ng kanilang kaluluwa. Kahabagan po ninyo kami, Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong dakilang biyaya, dakilang pag-ibig, na kami na isang makasalanan ay kinahabagan mo. Ngayon may mensahe naman po na narinig po namin na kaming mga Kristiyano ay dapat humayo, dapat kami magtungo sa mga lugar na kung saan wala pang nangangaral at nagtuturo ng iyong Ebanghelyo. Maging Lord, sa lugar na ito ng bayan, dalangin ko po, i-bless niyo po ang mga kapatiran sa dahil ito, 10 ng ibang mga kapatiran galing sa iba't ibang simbahan. Huwag niyo pong alisin sa amin ang init ng aming pag-ibig, init ng paglilingkod, at init ng pag-aakay ng kaluluwa. Nawa ang church dito, Panginoon, sa unang taon ng kanilang celebration, i-bless niyo po ang Pastor Jomel, naging maging ang kanyang buong pamilya, at i-bless niyo po ang lahat ng kanilang mga nasasakupan sa po ng mga kapatiran. Magkaroon po kami, Panginoon, ng buhay na totally surrender sa iyong kalooban. Totally, Lord, dinidesign namin. Gawin niyo pong mabunga ang aming pananampalataya. We are looking forward sa mga ilang araw na lang na natitira for 2024 that we will also start the year 2025 faithfully and also sincere and productive sa aming Christian life, and as well, Lord, na magkaroon kami ng care and concern and compassion sa mga kaluluwang di pa nakakilala sa iyo, O Diyos. Habang kami, Panginoon, ay nagkakaroon po ng pagsusuri ng aming mga sarili. Kung meron mga kaibigan, bisita na narito na hindi ka pa nakilala, O Diyos, bilang Panginoon tagapagligtas, kayo po ang kumilos sa alas, magitan ng iyong banal na Espiritu. Habang tayo na kayo po at nakapikit, at marahil sa oras na ito, meron po tayong mga kaibigan, lalo na sa ating mga bisita. Kung hindi mo pa naunawaan at nakilala ang Panginoong Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang imbitasyon nito ay para sa iyo. Kaibigan, kapatid, kung nais mo
na ibigay at isuko ang iyong buhay. Panginoon, nahabagan mo ako dahil isang makasalanan. Walang tanging makapagbibigay ng buhay na binago, buhay na may pag-asa, buhay na may katiyakan ng langit, at buhay na habang tayo'y naririto pa sa lupa, kapaki-pakinabang, kagamit-gamit, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kung may kaibigan, bisita na hindi pa nakakilala sa Panginoon sa oras dito, kaibigan, marahil sasabihin mo sa iyong sarili, Pastor, nice to po na tumugon sa mensahe at kilalanin si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kung merong ganyang panalangin, pwede mo sabihin, Pastor, isama po ninyo ako sa aking panalangin. Ako po ay kaibigan at bisita na anyayahan ako sa gawain dito. Pero gusto kong makilala at personal kong maunawaan ang tiyak at payak na daan ng kaligtasan. Meron po ba? Pastor, ipanalangin po ninyo ako. Nais ko pong kilalanin si Jesus bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Amen. Meron po dito isang kaibigan. Meron po isa. Amen. Amen. Meron pa po ba? Ang kaligtasan ay para sa iyo, kaibigan. Kung di mo pa naunawaan ang kaligtasan at merong mga tao sa oras nito, personal, na pwedeng magsabing, kaibigan, mahal ka namin, nais namin na ikaw ay maligtas. Kami po, ang Pastor Joven, ay naghahangad na hindi ka aalis sa lugar nito na hindi mo naunawaan na biyak na daan ng kaligtasan. Na tanging si Jesu Cristo lamang ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. Nais mo bang kilalanin at tanggapin ang kaloob na walang bayan ng Diyos at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon? Meron pa po ba? Meron pong isang nagtaas kanina. Meron pa po ba? Pastor, ipanalangin po ninyo ako. Amen. Meron pong pangalawa. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Pastor, panalangin po ninyo ako na maunawaan ko ng tiyak sa puso ko ang daan ng kaligtasan. Ang pangalawang imbitasyon, before I call Pastor Joven, sa mga miyembro po ng church na ito, ang hamon po ay para sa inyo. Let us look onto the fields. There were people like the Samaritan woman. There were people who just following Jesus because of the bread and the miracles, because of the healing, but they are not following Jesus and don't have that compassion for souls. Kung kinilos ka ng Panginoon sa pagitan ng mensahe at gusto mong personal, mailapit ang iyong sarili sa Panginoon, at bilang member ng church na Pastor, panalangin niyo po ako na magkaroon ng personal na paglapit ng aking buhay at pagkakaroon ng dedication sa umaga nito. I will call Pastor Joven. We'll continue the invitation. Okay, habang tayo po yan nakayuko, tayo po yan magpapatuloy. So, maliwanag po ang message po ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salamat po. At kaibigan, kumusta ang iyong buhay? There are 200,000 people dying araw-araw. Sabi ng Bible, kaya namamatay ang tao because of sin. Pero may hope tayo. Sabi ng Bible, ang Panginoon sa Kristo. He died on the cross of Calvary para iligtas tayo at tiyak na pagpapamahal. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, sabi ng Biblia. Nais ng Diyos na maligtas ka. Wala tayong magagawa. Hindi relihiyon ang makapagligtas ko sa atin. Tangi ang Panginoong Jesucristo na gumawa sa krus ng Kalbaryo. As the message ay narinig natin. Nais mo bang pagtiwalaan mo yung si Kristo Jesus? Bakit hindi mo itaas ang iyong kanang kamay? Lord, kailangan kita sa buhay ko. Maraming mga failure, katulad ng babae, sa balon. Kumusta, kaibigan? Meron pa bang nais magtiwala kay Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? Huwag kang mahiya. Nais ng Diyos na maligtas ka. Just raise up your hand and I will pray for you. Meron pa po ba? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa mga kami nagtaas. God bless you. At ngayon, kapatid kong Kristiyano, ayon sa mensahe, look on the fields.
Huwag na tayong mag-isip ng 4 months. Napakalinaw po. Ang pagkilos ng Diyos na banal na Espiritu ay nagbibigay sa amin ng hamon. Na hindi lamang natin tingnan ang bukirin, ang harvest, but to share our testimony how the Lord is great for us, how the good Lord saved us. Kapatid, ang gusto ng Panginoon, hindi lamang tingnan, makita natin kung anong nakita ng Panginoon. Kundi meron tayong gagampanan to make our life productive in the ministry. Kaya mga kapatid, hindi ko na po kahabain pa ang invitasyon with God's your heart. Lord, ang kalooban mo ay maglingkod sa iyo. Magpatotoo patungkol sa aming Panginoong sa Kristo. Mag-akay ng kaluluwa. Maging makabuluhan ng buhay. Kamusta ng buhay nito? Yes, truly. We are just passing through. And only we have ay yung magagawa mo sa Panginoon ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Kung wala ka pang nagagawa ngayon o naglilingkod ka na sa Panginoon, pagpatuloy lang natin ang paglilingkod. At kung wala ka pang nagagawa, hindi pa huli ang lahat. The field and the harvest is waiting for us. Let us go and share our testimony and preach the gospel. Kaya kung inilos ka ng Diyos, halika sama-sama po tayong manalangin. God bless you. God bless you. Amen.